Ito kuya, para sa inyo po. Ay, palagay ko kasi sa inyo to kuya, no? Ayan, si kuya pa lang ang kauna-unahan na magkakaroon ng t-shirt natin na Yo Mamen. Maraming salamat. Ayan po. Yo Mamen! Pogi! Let's go! Magandang araw sa inyong lahat, Mamen! Kamusta kayo? Ito na yung pangalawang araw natin dito sa Nueva Vizcaya. Dahil nga ilang araw tayo na mananatili dito at maglilibot-libot, papasyalan natin yung mga dating pinupuntahan natin, or kung may mga bago tayong lugar na madidiscover dito, ay iyon yung mga gagawin natin. Ngayong araw nga pala ay maghahanap muna tayo ng ilog or falls na pwede nating puntahan, dahil kung mapapansin nyo naman ay talagang hindi pa ako nakakaligo. Pero okay lang naman dahil nga malamig naman dito sa Nueva Vizcaya ngayon at hindi naman tayo masyadong babaho, saka hindi nyo naman ako naaamoy dyan habang pinapanood nyo. Ang mahalaga ay makapasyal tayo ngayon. Medyo nakikisama na sa atin yung panahon ngayon. Medyo umaaraw na dito sa Nueva Vizcaya. At nandito na nga pala tayo sa Quezon. Namiss ko na dumaan dito. Nakakamiss yung mga kabundukan dito sa paligid, dahil nga dati ay madalas na dito tayo dumadaan. Isa pa sa gusto ko dito sa Quezon ay nandito yung mga falls na dati ay binibisita natin. At si General nga pala ay naghiwalay na kami. Naghiwalay. Hindi, may iba kasi siyang lakad. Bale, ilang araw din siya na mananatili dito sa Nueva Vizcaya para mag-camping. Sinusulit kasi namin yung panahon dito na medyo malamig-lamig pa. Kaya talagang pati si General ay nag-stay na rin dito ng ilang araw. Mapapasubo ata si Storm sa akyatan dito sa dinadaanan natin. Sana lang ay hindi tayo mabitin dahil masyadong matarik itong inaakyat natin. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa ating sasakyan na si Storm. Go Storm! Ayan, may pababa dito. Sana lang ay hindi tayo sumayad. Ang sumasayad kasi madalas kay Storm ay yung pinaka bumper niya. Kaya pag ganitong sitwasyon ay binabagalan ko talaga, dahil baka masira yung bumper natin, matanggal. Pero believe naman ako dito sa sasakyan natin, dahil kahit na mga rough road at mga simpleng trail ay kinakaya. Kahit nga yung mga akyatan ay hindi tayo pinapahiya nitong gamit natin si Storm. I can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting to Ilog! Ang sarap ng hangin dito, Ben.
Sariwang sariwa talaga. Way back then. Way back then. Ayan, nandito na nga pala tayo sa pupuntahan natin sa Mapalyaw Falls. Tapos eto si nanay, yung kakilala natin dito, kaso ay hindi na niya ako natatandaan. Tapos hindi pala siya sanay magtagalog po, pero nakakaintindi po kayo. Ilocano lang daw kasi ang kayang salita ni nanay. Kaya tango-tango na lang kami. Puso na lang nanay. Pero naintindihan mo ako nanay. Okay. Ang malaga ay naintindihan tayo ni nanay. Lakad na ulit tayo. Tanaw na tanaw mo na dito. Isa mismong parking area nila dito ay makikita mo na agad yung Mapalyaw Falls. Kaya napakadali na itong puntahan. At hindi na kayo mapapagod sa malayong trekking or hiking na kagaya ng mga ibang ginagawa natin. Kasi dito pag park mo ay iyon na agad. Napakalakas ng agos ng tubig dito ngayon kumpara sa dati nung binisita natin to. Siguro nga dahil nung nakarang bagyo, kaya ganyan, nagbabaan yung mga tubig sa taas ng bundok. Ang ganda. Parang may yelo yung tubig dito sa sobrang lamig. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo pwede maligo kasi sobrang lakas ng agos dito. Baka mamaya ay tangayin tayo dun sa malalim. Kaya dito na lang tayo sa safe. Napakalamig. Gusto ko kung paano tayo lulublob na kasama yung mukha. Lamig talaga. Pwede naman siguro ganitong ligo na lang ano. Kaso nakalimutan ko yung sabon natin. Saka bawal din naman na magsabon dito. Dahil nung nakaraan, nung naligo tayo sa Dinggalan, ay may nag-comment sa atin na bawal magsabon sa mga ganitong lugar. Kaya hindi na natin uulitin yon. Baka kasi makasira tayo sa kalikasan, ay mahirap na. Isa nga tayo sa mga gustong mapangalagaan yung ganda ng kalikasan natin. Pero yun naman kasi ay hindi ko alam na bawal pala. Kaya ngayon ay huwag na lang natin uulitin. Ayan, try ko na lumublob yung mukha ko dito. Ginaw. Pero okay lang. Ganda naman eh, no? Sana ay nagustuhan nyo itong binalikan na lugar natin. Kasi ay iba naman na yung itsura niya ngayon. Kaya naisip ko na puntahan ulit. Lakas talaga ng agos. Tingnan nyo, nakakatakot. Parang pag napunta tayo doon ay hindi na tayo makakaahon. Magiging isa na lang tayong alamat nun. Punta tayo dito sa may gitnang bato at dyan tayo tumambay. Ang lakas talaga ng agos ng tubig. Buti na lang ay may mga malalaking bato na iniipit ko yung
ating binti saka paa. Baka kasi mamaya ay mapunta tayo doon. Kung nakikita nyo naman yung kulay ng tubig, ay itsura pa lang malalim na. Alam niyo naman na hindi ako ganun ka galing na lumangoy. Hawak-hawak lang muna tayo dito sa mga bato. Ayan. Diba? Mas maganda yung magiging view natin dito. Woo! Paraiso. Ang ganda talaga. Ang linis ng tubig. Kaso ay malalim lang talaga. Natatakot lang ako na maligo. At baka nga mamaya ay may mangyari na hindi maganda. Kaya enjoy nyo na lang habang nakikita dyan sa mga TV o cellphone nyo. Isa nga pala ang Mapalyaw sa may pinakamagandang falls dito dahil sobrang haba nung falls na to. Siguro mga 20 mahigit yung falls mula doon sa pinakatuktok ng bundok or higit pa. Ito yung mga kayamanan ng Nueva Vizcaya, di ba? Kaya talagang babalik-balikan mo ang lugar na to. May mga kasama nga pala tayo dito. Isama na rin natin sila. Hello sa inyo, magandang araw. At ano nga pala pangalan mo? Yan po. Mirian? Yan po. Ay, yan. Ay, si Yan pala. Hello. Ikaw, ano pangalan mo? Rika po. Rika. Oh, hello sa'yo. Ikaw? Janine. Ayan si Janine. Jaja. Ayan. Pwede bang tulungan nyo ako na mag-subscribe kayo sa channel ko? Yeah. Oh, ayan. Mga taga Nueva Vizcaya din kayo, di ba? Saan ulit kayo sa... Solano. Sa Solano. Oo, ayan. Mga bago nating mga kaibigan dito sa Nueva Vizcaya. Ayan, mabait yung mga tao dito. Kasi... oh pala. Ako nga pala si Yoma, men. Nakasubo na ako ng pagkain, pero hindi pa nila ako kilala. Dahil maraming salamat sa inyo. Kunwari, hindi ko alam na bibigyan mo ako ng juice sa at lang. Kunwari, hindi ko alam na bibigyan mo ng juice para hindi nakakahiya. Sige. Abot mo na. Nakakahiya. Ano? Ano ba? Thank you. Nakakahiya naman pagka tumanggi sa inaalok sa'yo ng mga bagong kaibigan mo. Si Moment talaga eh, no? Kaya nakigulo na ako dito sa inyo, okay lang ba? Eh, wala rin kasi akong kasama eh. Kaya, ang kailangan, gumawa ako ng mga bagong kaibigan sa lugar na mapupuntahan natin. Wala naman tong alak? Wala po. Ito mo yung Ay, baka patagayin mo ako niyan. Wag! Ayan. Si ate ang tanggera. Ano, tatagay ba ako talaga? Okay lang. Naku, hindi ako nung inom. Teka lang, ano ba to? Embassy? Ngayon ko lang matitikman to. Baka nakakahiya naman. Tandaan nyo, nakikisama kaya uminom. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today, well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good day today. It's a good day to live. Biyahe na ulit tayo. Mag-aalas 7 na ng gabi. At papunta tayo ngayon sa bayan ng Solano. At bibili muna tayo doon ng ating kakainin bago tayo maghanap ng spot na pwede nating tulugan ngayong gabi. Ano po yung rice pala? Yung rice na lang po isa. Thank you ate.
sobrang dilim dito ngayon sa dinadaanan natin. Naghanap lang kasi ako kanina sa Google Map ng mga gawing bukid na spot. Baka sakali kasi na makakita tayo doon ng bakanting lote na pwede nating tulugan. Dito naman sa Nueva Vizcaya ay safe naman kadalasan yung mga lugar, dahil nga mababait yung mga tao na nakatira dito. Kaya wala rin akong masyadong pangamba na kung saan man tayo matulog. Ang mahalaga lang ay payagan tayo dun sa lugar na makikita natin. Nakakita na nga pala tayo ng tutulugan natin. Bale, nakakita kasi ako dito ng medyo malaking space. Tapos ay may tao, kaya nagpaalam na lang rin ako. Kuya, okay lang ba talaga ako dito matulog? Ayos lang. Ayos lang. Ayun si kuya. Ano pangalan mo, kuya? Dennis pa eh. Ayun si kuya Dennis. Sa kanya tayo nagpaalam. Ayan, pwede naman daw ako matulog dito, ano kuya? Pwede. Oh, ayan, safe naman. Safe na lang. Ayan, thank you. Di ba sinabi ko sa inyo, yung mga taga Nueva Vizcaya ay talagang mababait. Ayan kuya, thank you ah. Maraming salamat po. Ayan, sa wakas, pinadalan tayo ng Panginoon ng mabuting tao para magkaroon tayo ng tutulugan ngayong gabi. Pasok na tayo. At medyo nagugutom na rin talaga si Yoma men. Yeah. Bango. Shark fin nga pala tong binili natin. Gutom na talaga ako. Ganito yung magiging buhay natin ngayong 2025 sa mga travel na gagawin natin. Kung saan lang tayo abutan ng gabi ay doon lang tayo maghahanap ng matutulugan natin. Kaya parang training ground natin itong Nueva Vizcaya sa mga gagawin natin sa susunod na panahon. Saka para makita nyo rin yung buhay ko ngayon. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nakakapasyal tayo sa iba't ibang lugar na i-share ko sa inyo yung kwento ng buhay ko, at masaya rin ako na maipasyal ko kayo. At iyon yung goal nating ngayong 2025, ang makalibot pa kung saan saan. Basta huwag nyo na lang isipin masyado yung mga kinakain ni Yoma men, dahil pag may pagkakataon naman ay dumadaan na ako sa mga karinderya at doon ako kumakain ng masarap na pagkain. Masarap naman tong kinakain natin. Ang ibig kong sabihin ay yung mga gulay, yung mga healthy pagkain. Ito kasi yung binili natin ngayon ay parang siomay lang. Ang mahalaga lang naman ay magkalaman yung tiyan natin. Saka dapat kasi pagka ikaw ay nagta-travel, dapat ikaw ay cowboy tapos wala kang arte sa katawan mo. Yung tipong ganito, kung saan ka mapunta ay pwede kang matulog doon. Saka alam nyo ba, ang tanging bahon ko lang sa tuwing ginagawa natin to ay dasal. Bukod doon ay matuto kang makisalamuha o magbigay ng galang sa mga taong nakakasalamuha mo sa dinadatnan mong lugar. Pag naman kasi ikaw ay naging mabuting tao rin sa kanila at nakita nilang magalang ka din, ay susuklian nila yun sa'yo. Kaya ganun ang madalas ginagawa ko. Kaya kung mapapansin nyo ay palangiti ako at palatawa ako. Iba kasi yung naitutulong nun sa akin sa tuwing napupunta ako sa isang lugar. Pag nginitian ko kasi sila ay ibabalik nila yun sa'yo nang nakangiti rin sila. Tapos nun magkakasundo na kayo. Try nyo rin gawin pag napunta kayo sa isang lugar na dayo kayo. Sasabihin nyo sa sarili nyo na effective yung ginagawa ni Yoma men.
Parang ayaw pa sanang bumangon eh. Gusto ko sana na sulitin pa yung malamig na klima dito ngayon. Para kasi tayong naka-aircon. Kaya ma-enjoy natin yung paglibot-libot natin dito sa Nueva Vizcaya. Dahil sa ganitong klima ngayon, malamig. Kahit na dito lang tayo matulog sa loob ng sasakyan ay hindi tayo makakaramdam ng init ngayon. Medyo sinisipon ako. Siguro ay nag-a-adjust pa lang kasi yung katawan natin sa malamig na klima. Dahil nga sa Malolos ay medyo mainit dun sa bayan natin. Kaya yung pagpunta natin dito ay ayun, nanibago yung katawan natin. Pero okay lang naman, mga ilang araw lang naman to ay magiging okay na tayo. At masasanay na yung katawan natin sa ganitong temperatura. Ayan, medyo nauutal pa ako. Parang hindi pa kasi nagpa-function ng ayos yung utak ko pagka ganitong umaga. Kaya pagpasensyahan nyo na kung minsan ay talagang nauutal si Yo Mamen. Medyo maambon-ambon ngayon. Ayan, ito yung naging pwesto natin para makita nyo naman. Sarap talaga. Anong sarap? Ang ganda talaga. Puro na lang kasi ako masarap eh, no? Pero ayun nga, ang ganda kasi talaga dito sa nakikita ko ngayon. Tapos masarap din pagmasdan. Imagine mo, paggising mo ay ito agad yung makikita mo. Sobrang lawak na kabukiran. Tapos makulimlim, maginhawa. Tapos ay sariwang hangin. Tapos ay isang magandang lalaki sa inyong harapan. Ayan, pinapatawa ko lang kayo. Maganda kasi na simulan natin yung umaga natin nang nakangiti tayo para puro positibo yung papasok sa buhay natin. Hanggat maaari kasi ay iniiwasan ko na yung mga negatibong bagay. Dahil nga wala namang maitutulong sa buhay natin yon. Yun lang yung mga magpapabigat sa loob natin. Kaya ang pinakamaganda talaga ay puro positibo na lang. Ay, Ranger, yung Ranger na tiro-tiro, pwede na yun. Medyo mahal po yun. Isa't kalahati lang naman. Opo. Pag po tayo ay sunerte ay baka po sa susunod ay magkaroon tayo. Ayan, sila tatay nga pala, yung mga bago nating kapamilya dito. Saka yung anak ni tatay, Mandy. si Mandy po. Tapos si tatay, Leopoldo po, ayan. Nilapitan kasi tayo nila tatay dito. Tinatanong kung okay lang tayo. Akala nila ay nasiraan tayo dahil nakahinto lang tayo dito. At ayun nga, pwede naman daw tayong mag-stay dito. At safe naman tayo dito. Maraming salamat Para kayong lalaki. Oo. Mabait talaga yung mga tao dito sa Nueva Vizcaya. May nag-invite sa atin dito ng mga bagong kapamilya natin. Ito, hello bro. Hello. Ayun, magandang umaga. Invite nila tayo na magkape. Ayan. Puti na lang talaga ay may mga bagong kapamilya tayo dito. Anong barangay ulit to, bro? Barangay Wakal. Ayan, Barangay Wakal daw pala. Ayun si tatay. Si Hello po. Tito ka mo lang. Pagka tatay parang matanda na. Tito na lang. Ayan si Tito na. Tito Mande ka mo. Tito Mandy po. Pagka mabait ka talagang tao ay papadalang ka rin ng Panginoon ng mababait na tao. Di ba? Ito tay. Tay na naman, Tito. Tito. Ayaw kasi ni Tito Mandy. Natawagin ko siyang tatay. Baka daw masyado siyang tumanda. Ayan. Timpla muna kami ng kape. Magkape-kape muna tayo dito. Kasama ang mga kapamilya natin. Ay, man po natin ng pandesal. Ang laki po ng pandesal dito.
Sa amin po sa Bulacan, parang kalahati lang nito yung size. 5 piso yan. Ito, malaki na rin po pala yung tinaas ng presyo niya. Dos pesos lang siya. Opo. Baka po yung sa amin, ay parang 3 po ata yung sa Malolos. Piso lang hindi ka nagtatakula. Hindi una na ito. Ayun no, ang sarap. Yung pandesal ay sasawsaw mo sa kape. Malunggay pandesal yan. Lakad muna ulit tayo. Kanina ay may kumausap kasi sa atin na babae. Tapos na banggit niya na pinapanood daw tayo nung asawa niya na may sakit. Kaya bibistahin na rin natin. Total ay malapit lang naman dito sa spot natin. Bisitahin natin yung isa sa kamamen natin dito. Tao po! Tao po! Tao po! Hello po! Magandang araw po sa inyo, ate. Hello po! Sila yung mga kapamilya natin dito, di ba? Ang dami! Bibisitahin natin si Tito, yung asawa ni ate. And si Kuya. Hello po! Si Kuya yung isa sa mga nanonood sa atin dito. Sa mga kapamilya natin, kamamen natin dito. Ay, magandang araw po. Kumusta po? Ayos lang. Ay, kasama natin si Kuya sa mga vlog natin para mapanood yung sarili niya. Kasi sabi nila Kuya, saka ni ate ay naipapasyal daw natin siya kahit na nandito sila sa bahay. Sa mga hindi nakakaalam, ang kasama natin ngayon na si Tito Ben ay may malaking pagsubok sa kanyang buhay na pinagdadaanan. Si Tito Ben ay na-diagnose na may stage 4 colon cancer. Isang malubhang sakit na kailangan niyang labanan sa kanyang buhay araw-araw. Wala kasi tayong maibibigay na sticker kay Kuya na isa nating kamamen. Kaya ito na lang ang bibigay nating remembrance kay Kuya. At alam ko naman na gagaling si Kuya. Ito Kuya, para sa inyo po. Ay, palagay ko kasi sa inyo to Kuya, no? Ayan, si Kuya pa lang ang kauna-unahan na magkakaroon ng t-shirt natin na Yo Mamen. Yo, maraming salamat. Ayan po. Basta magpalakas ka po Kuya ha. At marami pa tayong biyahe na gagawin. Ito ay magsisilbing inspirasyon ko para magpatuloy sa ating paglalakbay. Dahil kahit pala sa simpleng video na ginagawa natin ay nakatutulong sa mga kagaya ni Tito Ben na may malubhang sakit na pinagdadaanan. Hindi man ako makarating din sa pinupuntahan mo, at least nakikita na namin yung mga iba't ibang lugar na napupuntahan mo. Opo. Para na rin kami bumiyahe. Opo. Ngayon sana po ay magustuhan nyo. Unang first time. Ang unang kamamen natin na nagkaroon ng t-shirt ni Yo Mamen. Ayan. Kaya maraming dahilan para magpatuloy pa si Yo Mamen sa mga pagbabiyahe na ginagawa natin para maipasyal ko kayo. Ayan, kagaya ni Kuya. Tito natin, kapamilya na natin dito sa Biskaya, ay mga inspirasyon ko yan para magpatuloy pa. Should